What's up mga par? Magandang araw sa buong mundo, no? Sa Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po tayo sa ating panibagong video, panibagong vlog. At meron na naman tayong mga epidemyang babasahin ngayon na lumalaganap sa ating mga kasilpunan, no? So ngayon mga par, dahil meron isang subscriber natin nga magpapa-shoutout, siyempre hindi mawawala yan. Dahil isa po kayo sa mga intelligent na mga subscriber nakasubaybay sa YouTube at sa Facebook. So, shoutout ko muna si Ramsky9195 Idol. Ang galing mong mag-arkuman, pang TV pa. Shoutout watching from Iligan City. Maraming salamat sir. Shoutout sa iyo at sa buong pamilya mo at sa buong angkan mo. 42 video mga par. Gago! Ito na. Mula kay Maribet Buhia. Gago! Parang Bisaya mga par. No? Magkano ba gasto boss pag magkuha ng lisensya dyan sa Hong Kong? Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga par. Kung magkano mga gastos lahat pag kumuha ka ng lisensya dito sa Hong Kong. Siguraduhin mo lang nandito ka sa Hong Kong, ha? Kung nagbabala ka pa lang, bibigyan kita ng idea ngayon. So ito par. Number 1 gawin mo. Pupunta ka sa Land Transport Department para kumuha ng written exam. Kumuha ka ngayon. Ano ba ngayon? March 6. Pagkatapos ng March 6, April 6, yun ang examination mo. Magkano naman yung bayad? May bayad ba o wala? Merong bayad. 540. Ngayon. So ngayon, pag nakapasa ka sa written exam, syempre, kukuha ka ng instructor. No? Magkano naman yung bayad ng instructor? Yan naman ang pag-uusapan natin ngayon mga par. So, bakit ka kukuha ng instructor? Dahil yung instructor ang kukunin mo, yan ang magtuturo sa'yo para kung magdadrive ka, alam mo na yung daan at lugar. Diba? Tapos, dapat makukuha mo yung 16 lesson para isubmit doon, para yun ang basihan na para pwede ka na mag-driving test. Magkano ang gastos? So, hindi parehas ng mga instructor ng payment nila per 1 hour and 30 minutes, equivalent of 90 minutes. Hindi parehas yung babayaran. Merong 300, may 320, may 330, may 360, yung iba may 400 pa yung mahal. No, mahal yun. No, medyo parang yung 400, parang hindi na ano yun. Sobrang mahal na yun. Pero meron din ganon. Oh my For example, God. 16 lesson. So, kasi 45 minutes lang yun eh. 45 minutes, pero ang kinukuha ng instructor is 1 hour and 30 minutes. So ngayon, pwede natin yan, ipalagay na lang natin 340 yung 45 minutes. So, plus 340 equals 680. 680 times natin yun sa 8 lesson. So, times 8. Ang mabayaran mo is 5,440. Yun yun. So ngayon, dahil ang babayaran mo is 5,440, hindi lang yun. Dahil magbabayad ka pa sa sasakyan. So magkano yung sasakyan? So merong 26 plus 26 ka plus putsa ng 8,040. Pero ang tanong, kung makapasa ka ba? Paano? Paano lang naman, hindi ka makapasa? So babalik ka rin doon sa kasi i-apply mo ulit to kung hindi ka makapasa. For example, hindi ka makapasa sa written exam. Tapos, i-apply mo siya ulit. Pag nakapasa ka, doon ka naman sa road test, sa driving test. Pag hindi ka nakapasa, i-apply mo ulit. So, ang gastos mo, for example, ito yung gastos mo, 8,040. Hindi na ganito kalaki pag mag-retake ka. Pero yung written exam babayaran mo, ganun pa rin yun. Hindi magbabago yun. Pero yung itong sa driving test, magbabago to kasi bababa na to eh. Dahil nakuha mo na yung 15 lesson. Yun mga par. Sana maintindihan mo. Kung maintindihan mo, paki-comment, paki-likes naman dyan. Paki-subscribe para tuloy-tuloy tayo. At maraming salamat sa nagko-comment at maraming salamat sa inyong lahat. Sana okay lang kayong lahat dyan kasi tayo
as usual mga par. Okay lang tayo, no problem. Kaya God bless you all. Like, comment, and subscribe. Bye.